dumako na po tayo dito sa maganda pong interview na to dahil napakaganda po ng interview na to na maliliwanagan na po tayo at si Jinky Luistro po ay sumabog na po sa mga hayop na to dahil si Jinky Luistro po ang pinpoint ng mga DDS ngayon. Kitang-kita nyo po na siya po ang tinitira para mawala po yung kredibilidad niya. Inuungkat na naman po yung kaso ng asawa niya. Inuungkat na naman po yung relasyon nilang pagkakaibigan kay Martin Romualdez para po mawalan po ng dignidad si Jinky Luistro. Pero wala na po ito. Wala na po. Hindi na po mapipigilan ng sino mang abogado si Jinky Luistro. Pakinggan po natin ito. From the trial that will happen in the Senate. Okay, if that is the case, do you think you could be held to account for using mini trial in an interview when in fact it is not part of Alam nyo, ito lang pambobo lang po yan eh. Alam nyo, pambobo eh. Halimbawa ako, may anak ako. Di ba? May anak ako. Parang sinabi ni Jinky Luistro gano'n, may anak ako. Nyolo, yung anak mo parang mini mo. Di ba? Tama? Parang mini mo. Ibig sabihin yung anak ko ba ako? Aray ko. Sige nga, sagutin nyo. Sagutin nyo nga. Yung may anak ako, sinabihan nyo ako, Nyolo, parang mini mo yung anak mo. Mini Nyolo. Ibig sabihin, ako po ba yon? Ang bobo lang argumento eh. Kaya nga natatawa tayo kay Karen Davila eh. Para matapos na yan, ganun lang yan eh. Sinabi niya lang na mini trial, kasi nga, parang mini trial, ibig sabihin parang trial siya, kaso, diba? Kaso, hindi, ganun lang yung proseso, pero hindi naman talaga yung totoong process ng trial. Ganun lang yun eh. Nyolo, yung anak mo parang mini Nyolo. Mini Nyolo. Oh, ba't niya nasabi yon? Kasi parang nakikita niya ako sa anak ko. Oh, ganun yun. So bobo. Aray ko. Ang hirap sa mga DDS, hindi tinamnan talaga ng mga utak to eh. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo naman sisira si Jinky Luistro. rules at the House of Representatives? Well, since it is just an interview, and I never used that during the proceeding in the impeachment case, Yes. that should not be considered as a basis at all Yes. for any petition which will be filed in the Supreme Court or in any forum, no? Again, the reason why we use that during interview is in our hope na mas maiintindihan tayo ng taong bayan about what will happen before. Tama, Christina, Ma'am Christina, parang, 'di ba? Parang ang bobo eh. Aray ko. Parang bobo eh, no? Parang trial. Oh. Mini slang word lang 'yun eh. the Justice Committee. Okay. Kasi inisip ko po rito, no? Ang pagbabasihan dapat po niyan, yung nakasulat sa inyong rules, no? At saka yung action na That's ginagawa ng committee. Tama? And to add to that, Christian, no, for purposes of questioning the constitutionality of the proceeding before the Justice Committee, I think it is totally wrong to base it on the name, on the nomenclature, or on the label. The correct basis to judge the constitutionality of the proceeding is the actions which the committee is actually doing for the purpose of responding to the requirements of the rules of impeachment, no? Dapat ang pinagbabasehan hindi yung pangalang binanggit, kung hindi yung actual Yes. na nangyayari Yes. dito sa proceeding before the Justice Committee. Yun, doon tayo mag-focus sa aktual na nangyayari. Sa aktual na nangyayari at basihan ng proseso. Ano po ba yung basihan ng proseso? Basihan po ng proseso na ito po ay nilimbag ng Supreme Court.
Paano nating masasabing ito'y unconstitutional, Your Honor, Mr. Chair, if it is in the hands of Supreme Court? You know, this is from the Supreme Court ruling, Your Honor, Mr. Chair. So, how? So, we can say that Supreme Court is doing unconstitutional things? No, no, no! Again, that is not a trial. That is a hearing proper, a clarificatory hearing akin to a preliminary investigation, which purpose is to determine only probable cause defined as justification to be able to proceed to trial. Okay. Ano pong tugon nyo rin sa banat sa inyo, no? Tsaka sa iba pang miyembro ng inyong komite na naglolokohan lang tayo dito eh. You've made up your Well, minds. Nandun na yung numero at may impeach na yung Vice President. Kumbaga, you're just going through the motions. Well, it is important for us, Christian, that we follow the rules. We look into the evidence. Kasi kahit pa mayroong impression, at ito naman dinidiscuss din sa Supreme Court decisions, that impeachment process is not only legal, it is also constitutional, it is also political. We are very much serious about evaluating and hearing the impeachment complaints because we are likewise answerable to our constituents to make sure. Alam nyo, hindi lang talaga masabi ni Sara Tambalustay Impacta na takot po siya kay Jinky Luistro. Kaya pansin nyo po, gumawa na naman siya ng kwento. Anong kwento niya? Alam mo yan, may utang pa sa pamilya ko yan. O, kita mo? Kasi nga, takot na takot siya kay Jinky Luistro. Putik, sino ba namang hindi matatakot dito? Napakagaling po na abogado. Ang tawag nga natin dito ay Miriam Defensor Santiago II. Dahil po sa accurate, dahil po sa sobrang parang intelligent, no? Sobrang intelihente na isang congressman ito. Kaya po lahat sila ngayon, pansinin nyo, lahat po ng vlogger ng DDS ngayon, kinokontent si Jinky Luistro. Lahat sila kinokontent si Jinky Luistro. Bakit? Gusto nilang sirain. Kahit sirain yung si Jinky Luistro, ilan ba member ng Justice Committee, mga bobo? Tsaka hindi mo masisira yan. Bakit ka mo? Kasi nga, eto po, yan, well-versed. Thank you. Well-versed, tama. Hindi nyo masisira yan. Bakit ka mo? Naka-live yan eh. Naka-live po sa national television. Diba? Shoutout sa chair, si Reza po, shoutout. That the decision of the committee is supported by evidence and therefore will be acceptable to our beloved countrymen, no? Hindi sapat na political ito. Dapat may sapat na ebidensya, dapat may tamang proseso sapagkat nakatingin sa atin ang taong bayan. Yes! And we have to follow really the requirement of due process to make this acceptable not only for the committee but also to the people of the Philippines. Tama. Christian. And that includes the constituents whom we serve. Okay. Ito rin, let's talk about the apparent inconsistency or at least perceived inconsistency in the position taken by those who want to stop this proceedings. Kasi last year, ang reklamo nila, hindi sila nabigyan ng due process. Ngayon, na you are being very, very careful, baka sometimes even to a fault, to follow due process and your own rules, pumunta uli sa Supreme Court. Are you also somehow confused? Yes, In the of course, point- Christian. Because you will remember we are part of the prosecution panel during the impeachment process in 2025, no?
And we are very much aware na bagaman ang stand namin, we are compliant with the second mode of filing an impeachment. That is by signature of at least 1/3 of the members of the House. They brought the matter to the Supreme Court for the reason na because of that alleged express lane na violate ang due process ng Vice President. Tama. She was not given an opportunity to answer. She was not given an opportunity to present her evidence. Kita mo, yan po pinanggalingan nito, wala daw due process. Kaya nagreklamo sila nung una. No due process. Ngayon naman nirereklamo, overdue. Aray ko. Alam mo yun? Nirereklamo niya ngayon, overdue. Masyado daw pinapatagal naman sa House of Representatives. Ano yan? Ikaw na lang palaging impacta ang masusunod? Aray ko. Ano yan? Kailangan kung anong gusto mo, yun ang susundin, hayop ka? Aray ko. Anong una wala due process, Supreme Court, walang due process. Di unconstitutional. Putik ngayon naman, ang tagal naman nila, iakyat na sa Senado, overdue na. Ang tagal. Ang tagal. Ano yun? Ano mo sa tayo lulugar nito? Binibigyan ka nga maraming due process ngayon, ayaw mo. Nung dati walang due process, ayaw mo pa rin. Doon ka na sa Mars, hayop ka. Aray ko. Di ba? Kita niyo yung ugali ni Sara. Ganyan po kasi ugali. Ng bratinela. Ganyan po ugali ng spoiled brat. Di ba? Makikita nyo. Kasi nga, dapat siya palagi nakasakay saan? Sa helicopter at hindi si First Lady. Natatandaan nyo yun? Ganun ugali niya. Kailangan siya ang priority. Siya ang inuuna. Ba't mo papasakayin ni First Lady na yan? Tayo nag-usap. Ako ang pasakayin mo sa presidential chopper. Pusang ina niyan. Aray ko. She was not given the opportunity as well to verify the evidence of the complainant. No? Yes. So, technically, Christian, the basis of the Tatandaan po natin, meron po complainant. Meron po complainant dito. May complaint. And that is unconstitutional duty ng Kongreso. Kapag may impeachment complaint, wala po silang dapat gawin kundi mag-comply. At yun na nga po ang nangyari. Tinalakay nila to kung may substance ba ang complaint. Napag-alaman po at nakita naman po natin may substance. Hindi natin madidinay na may substance. May substance po talaga. May form. May ground. Diba? Yan, yung tinalakay nila. May substance. Sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in ground. Then, diretso pa rin po. Dahil sabi ng Supreme Court, due process pa rin. Nung natagpuan po yung ground, binigyan siya ng 10 days. Anong ginawa po? Hindi na naman siya sumagot sa due process. Kasalanan ba ng Kongreso? Hindi. Kasalanan niya yon. Ngayon, sa 10 days na yon, 16 page lang sinagot niya ad cotellam. Ibig sabihin, nagdududa siya dito sa ginawang impeachment complaint. At yan na nga po, tumakbo na naman sa Korte Suprema. Paano ka ngayon tatakbo sa Korte Suprema na ang Korte Suprema po ang talagang sinusundan ng Kongreso? Parang sinasampal niya po ang Korte Suprema dahil ang Korte Suprema po ang nagpanukala ng ganyang step by step. Paano magigawing unconstitutional yan? Aray ko. Diretso. in the 2025 impeachment complaint is due process, no? And maliwanag ito na nakapaloob dun sa decision ng Supreme Court in July 2025. Pakinggan nyo nakapaloob ito sa decision ng Supreme Court noong July 2025. Ulitin natin,
nakapaloob doon sa decision ng Supreme Court in July. Iwanag ito na nakapaloob doon sa decision ng Supreme Court in July 2025, no? Now that the second impeachment is here, the 2026 impeachment, we've been very careful in making sure that we afford the Vice President ample due process. Paano kayo mananalo niyan? Nakapaloob ito sa decision ng Supreme Court. Paano na to ngayon? Paano nyo masasabing unconstitutional? Kung magre-reklamo kayo, kini-question nyo na yung Supreme Court. Aray ko. Dahil yun ang ginagawa ng Kongreso Diretso. So that in every step of the proceeding, lahat ng opportunity for participation to answer, to be present, ibinibigay natin sa respondent. And yet, may complaint pa rin. This time, ayaw nila ng hearing. Ang gusto nila, as I'm hearing it from the news, may determination na daw ng form, ng substance, ng ground. Why not transmit immediately to the Senate? Why are we going to do that, Christian? This is the requirement of the Supreme Court. Narinig nyo yun? Why we gonna do that if this is the requirements of the Supreme Court? Aray ko. Yan pong mga hearing proper, yan pong probable cause, ay idinideklara po ng Supreme Court na gawing process yan. Supreme Court po. Malinaw na malinaw. Si Sara ay bakulaw. Aray ko.